Good afternoon. Good afternoon mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Bueno mga idol, muli na naman tayo magkakasama sa maikling sandali. Sana isamahan niyo ako sa ating programa. At ang paksa ng ating tatalakayin may kaugnayan pa rin sa papanahong issue tungkol dito kay Aling Marie, na isa ring matandang vlogger na wala rin tigil sa kababatikos, hindi lamang sa Iglesia ni Cristo kundi maging sa aming kapatid na si Marcoleta. Kaya talakayin natin yung kanyang mga ginagawang pambabatikos. Pero bago lahat, siyempre shoutout muna sa ating mga kapatid sa iglesia dyan, ganyan din sa ating mga idol na hindi pa pananampalataya. Tamang kayo panig ng ating bansa naroon mga idol, mga kapatid. Luzon, Visayas, Mindanao, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. At nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Alam niyo ba mga idol, ito si Aling Marie na kapwa din natin vlogger, tira ng tira, hindi niya muna pinag-iisipan yung mga bagay na kanyang ginagawa. Tulad ito ni Ginoong Epifanio Labrador. Marahil ito ititigil lamang kapag sinampahan na siya ng kaukulang kaso at reklamo sa kanyang mga pinagkagagawa. Dahil ito si Aling Marie, marami na rin nalalabag to sa tinatawag na community standard. Dahil nabanggit ko na nga sa mga una kong video, ang social media dapat ginagamit para makapagbigay ng magandang impormasyon. Hindi yung makakasira ka sa iyong kapwa at mambabatikos ka. Tandaan nyo mga idol, ito social media, hindi ito extreme media. Oo, hindi ito extreme media. Social media ito. At meron itong community standard na dapat sundin. Kaya lang, tila hindi ito nasusunod ni Aling Marie. Pero Aling Marie, muling namin pinapaalala sa iyo na maghinay-hinay ka sa mga sinasabi mo. At baka kapag sinampahan ka na ng katakot-takot na reklamo, matulad ka kay Epifanio na magtatago. At kung wala ka rin lang sapat na ebidensya na ipapakita sa mga ipinaparatang mo, advice lang namin na tigilan mo na. Mag-vlog ka na lang ng iba, yung kapaki-pakinabang at yung may mapupulot na magandang aral. Hindi yung puro pambabatiko sa kapwa mo ang yung ibinablog. Baka Aling Marie, makatagpo ka ng mga marunong sa spiritual, mapipi ka. Oo, kasi yung ginagawa mo
parang hindi na nakakatuwa. At wala ka nang ginawa kundi batikusin ang iglesia at kung sino-sino pa, lalo na ang aming kapatid na Marcoleta. Ayan, ina-advise lang naman namin sa'yo na hanggat maaari, lubayan mo na. Pag-content ka na ng iba. Yung kapanipaniwala at kapakipakinabang. Hindi yung ang makikinabang lang sa mga sinasabi mo, yung mga kapwa mo na naniniwala sa'yo. Hindi mo na iniintindi, di bali makapanira ka, makapag-content ka lang. Alalahanin mo, Aling Marie, ang social media, pinapatawag na sa Senado yung mga vlogger na nakakalabag na sa karapatang pantao ng isang tao. Yung ginagawa mo, Aling Marie, kung hindi mo naiisip, nakakalabag ka na sa karapatang pantao na mga taong niyuyurakan mo. Tulad ni kapatid na Marcoleta, congressman pa naman yan. Niyuyurakan mo. Kapalagay mo kaya kung bubueltahan ka niyan at sampahan ka ng reklamo. Pero antayin mo, mangyayari yan. Mangyayari sa'yo yan. Kaya hanggat may panahon pa nga, tulad na sinabi namin kay Ginoong Epifanio Labrador, ay magunos dili ka na. Kasi wag mo nang antayin pa na dumating doon sa sukdulan na irereklamo ka na. Hindi naman masama ang mag-vlog, hindi naman maano yung mag-content ka, pero wag kang mananapak ng tao. At higit sa lahat, huwag kang mangyuyura. Hindi ko mo pinahintulutan tayo na gamitin natin ng social media at yung tinatawag na malayang pamamahayag, yung freedom of speech, aabusuhin mo na. Alalahanin mo, may hangganan. Kasi, shoutout! Pag dumating kasi doon sa punto na nasa hangganan na, o yung tinatawag na nasa sukdulan na, nung nabubuhay pa si Idol Fernando po. Diba sabi nga niya, kapag puno na sa loob, kinakalis. Baka ganyan ang mangyari sa'yo, Aling Marie. Huwag mo na antayin mangyari yon. Hanggat nagpapainuod pa sa'yo ang aming mga kapatid at ang aming tagapamahalang pangkalahatan, magunos dili ka na. Bumalikwas ka na at kung magagawa mo mag-public apology, gawin mo na. Para naman, kahit papano, makabawi ka sa iyong mga ginagawa. Yan, advice lang namin sa iyo, Aling Marie, kasi unang-una, matanda ka na rin, may edad ka na, baka senior ka na nga rin eh. Tulad ko, senior na ako. Tayo mga nasa edad na, Aling Marie, dapat lumalagay tayo doon sa dapat nating paglagyan. Huwag na tayong sumabay doon sa mga galaw ng kabataan na walang direksyon. Diba? Kasi pangit lang sabihin na tumatanda tayo na wala tayong pinagkatandaan. Diba?
Yan, Aling Marie, advice lang namin sa'yo. Kaya, huwag mo nang antayin na kalisin pa yung salop. Hanggat di pa kinakalis yung salop, tigilan mo na. Huwag mo nang paapawin. Medyo mamuno-puno na eh. Oo, namumuno-puno na yung salop eh. Baka may mga kapatid na hindi na makapagtiis, kalisin yan eh. Di ba? Pero tandaan mo, Aling Marie, wala tayong ginagawa na hindi natin pagbabayaran. Sabi nga sa Biblia, kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. O, di ba? Kaya, baguhin mo na yung pagtatanim mo. Magtanim ka na ng maganda para umani ka rin ng maganda. Tsaka, Aling Marie, hindi mo ba napapansin? Nasa landas ka ng tila matuwid. Oo. Kasi akala mo, yung mga pinaggagawa mo matuwid. Sa'yo lang yun. Ay paano sa kapwa mo at doon sa mga nasasagasaan mo? Ah, di ba? Natutupad sa'yo yung nakalagay sa Biblia na may landas na tila matuwid. Datapot ang dulo niyaon, kapahamakan. Tulad nga ng nangyari kay Ginoong Epifanio Labrador. Tinahak niya yung landas na kanyang tinatahak na tila matuwid. Yan mga idol, na pagkukwentuhan lang naman natin sa pamamagitan ng programa natin ito dahil napapanahon eh. Marami ng mga kapatid na nag-advise sa kanya, mga kapwa rin niya vlogger. Natigilan na niya ang ganyang sistema. Pero, kila Bulag, Pipi at Bingi, ito si Aling Marie. Pero wala tayong magagawa kung yan ang kanyang kasiyahan. Pero tandaan nyo, Aling Marie, walang pagsisising nasa una. Laging nasa huli. Kaya nga, may edad ka na rin. Respeto ka dapat kasi una, may edad ka na eh. Senior ka na rin yata. Pero sa ginagawa mo, pagka nagpinatuloy mo yan, nagpatuloy ka sa ganyang sistema mo, baka yung mga kabataan mawalan ng respeto sa iyo. Diba? Magano tayo yung makakabigay ng magandang impormasyon na wala tayong tinatapakang tao o wala tayong sinisira o pinupulaan. Kasi sa bandang uli, tayo rin ang magdadala niyan. Kapag oras na marami ka ng nasagasaan sa iyong mga ginagawa, ay yung belta nun, yun ang mabigat. Di ba? Huwag mo nga rin na kumita ka sa pamamagitan ng iyong pagbablog. Pero, marami ka namang masasagasaan at matatapakan. Diba? Baling konti lang ang viewer mo, konti lang ang nanonood sa mga pagbablog mo. At least, wala kang nalalabag. Kikita ka nga. Magtatamo ka nga ng maraming viewer, magtatamo ka ng maraming subscriber. Pero yun namang mga tao na nasasagasaan mo,
Sa tingin mo, hindi ito magdaramdam? Sabihin na natin, yung mga pinagsasabi mo ay totoo. Oh. Tanggapin natin pansamantala na yung sinasabi mo ay may katotohanan. Eto, tanong. Nakakabuti ba? Doon sa mga binapatikos mo, mabuti ba yun para sa kanila? Hindi mo iniisip, kasiraan nila yon. Tulad nung binapatikos mo kay kapatid na Marcoleta. Di ba pinatawag na nga sa Senado yung nagkaharap sila sa Senado tinatanong ng kapatid na Marcoleta kung ano yung sinabi niya na nanlilin lang. Kasi yung content, title pa lang, ang pangit na. Huwag daw maniniwala sa mga panlilin lang ni kapatid na Marcoleta. Kaya nung tinatanong siya kung anong klaseng panlilin lang yung ginawa niya, walang may paliwanag yung tao. Oh. Ngayon, ganyan din ang ginawa mo. Pinapanigan mo yung sinabi na huwag maniniwala sa panluloko at panlilin lang. Baka pag tinanong ka rin ng kapatid na Marcoleta tungkol sa sinasabi mong ganyan, wala ka rin may paliwanag. Maging sa pagkaraniwan tao, kahit ako, tatanungin kita, anong panlilin lang at panluloko ang ginawa ng kapatid na Marcoleta sa sino mang tao? Hindi ko kinakampihan ng kapatid na Marcoleta dahil kapatid ko sa iglesia. Hindi ko kinakampihan yon. Pero ilalagay lang natin sa tama, uulitin lang natin yung tanong ng kapatid na Marcoleta, anong klaseng panlilin lang at panluloko ang kanyang ginawa. May paliliwanag mo ba yan, Aling Marie, kung sakaling magkaharap kayo ng kapatid na Marcoleta? Kasi pag kami narinig kayo isang bagay, tapos idinakdak mo agad, wala ka naman sapat na ebidensya, may peligro ka dyan. Oo. Di ba, kung yung ginawa ng kapatid na Marcoleta ay talagang maraming nakasaksi at maraming pangyayari na totoo yung kanyang ginawang ganun, wala ka dapat ikatakot. Pero wala naman wala naman siyang ginagawang ganun at wala siyang nilinlang na tao. Wala siyang nilokong tao. Unang-una sa amin sa iglesia, bawal yun. Manluloko ka ng tao. Di ka titiwalag ng kapatid ng Marcoleta yung ganun. Kaya hindi niya gagawin yan. Mahal ng aming kapatid ng Marcoleta ang kanyang karapatan bilang Iglesia ni Cristo. At yung sinasabi mo na umakyat sa entablado doon sa peace rally, kasama pa si Bato. Wala namang umakyat na General Bato ron at kung sino pa mga kandidato Oh, doon lang, sablay ka na, Aling Marie. Hindi ka yata dumalo ng rally, kaya hindi mo alam Tira ka lang ng tira Isa lang. Sabihin na natin totoo, si kapatid na Marcoleta ay kandidato o politiko. Siya lang ang umakyat sa kandidato dahil pinahintulutan siya. Una, kapatid siya sa iglesia. Ikalawa, wala naman siyang tinirada doon tungkol sa politika. At yan ang unang ikinagalit din na pinambabatikos ni Ginoong Epifanio Labrador. O, di ba? Ngayon, sinususugan mo. Sinisigundahan mo. Marami nakasaksi at nakapanood sa peace rally nung magsalita ang kapatid ng Marcoleta sa entablado. Wala siyang binanggit na kung ano pa mang politika ron. Ang tinalakay niya ron yung tungkol lang sa impeachment at yung magiging mangyayari sa impeachment.
kayo kasi tirada kayo ng tirada, hindi nyo muna pinag-iisipan yung kanyang mga sinasabi. Kahit si Bato, ni Anino ni Bato, hindi nga natin nakita doon sa entablado, di ba? Hindi mo naman yata napanood yun eh. Nakibalita ka lang eh. Tapos, yung pinagkunan mo ng balita eh, pinaandar ka lang siguro, umandar ka naman. Hindi niyo ba alam, Aling Marie, yung mga kagaya nyo na mapagpaniwala sa mga sabi-sabi? Yan ang gustong-gusto ng mga tao na manluloko. Papaandarin ka, palibasa alam na vlogger ka, bibigyan ka ng ganitong informasyon para i-vlog mo. So, tayo mga vlogger, mga idol, sa totoo lang, maraming gustong gumamit sa atin. Pero, ba't ka magpapagamit? Di ba? Halimbawa, suhulan ka ng pera, i-vlog mo si ganito. O, di ba? Sa akin lang, Aling Marie, merong gustong gumamit sa akin. Gamitin ang programa ko. I-vlog ko si ganon, i-vlog ko si ganyan. Anong sabi ko? Kung gusto mo, ikaw mag-vlog. Papagamit ko yung programa ko, pero ikaw magsasalita. Papakilala mo na kita. Mag-e-intro tayo. Pagkatapos natin mag-e-intro, papakilala kita. Ikaw magsalita. Ikaw ang bumatikot. Kasama ako sa makikinig. Ayaw niya. Hindi naman daw siya vlogger. Pagka ganun alam mo na makakasira sa kapwa, at hindi lang sa kapwa, maging sa pagkatao mo, huwag mong tatanggapin yung mga ganung klase. Totoo niya, marami tayong kapwa vlogger na sa pera tumitingin. Hindi man siya suhulan ng pera para i-vlog yung ganon, iniisip na lang niya, magbablog siya tungkol sa taong ganon, viewer nga naman, marami siyang viewer. Na pag naniwala sa mga sinabi niya yun, hindi niya alam, yun ang umpisa ng ikapapahamak niya. Parang ganun ka, Aling Marie. Kaya yung pagbablog natin, huwag tayong papayag na magagamit tayo sa hindi maganda. Ito, ang pagbablog kong ito, Aling Marie, tinatalakay lang natin yung tungkol sa'yo. At talaga namang napapanood namin yung programa mo. Kaming mga Iglesia ni Cristo, na mga kapwa mo rin vlogger, napapanood. Tayo mga vlogger, nanonood tayo ng mga ibinablog ng kapwa natin eh. Nanonood tayo. Ngayon, pag may napanood ka sa kapwa mo vlogger, at alam mo makakasira, huwag mo nang susugan. Huwag mo nang sigundahan. Kaya mayroon, baka may napanood ka nagbablog ng tungkol sa ganyan, pinalala mo pa. O, di ba? Eh, ito yung binablog ko tungkol sa'yo eh. Totoo naman to eh. Totoo to. Ikaw ang mga nagsasalita doon sa mga pagbablog mo eh. Gaya na sinasabi mo na si Ginoong Barcoleta eh, totoong manlilin lang at manluloko. So, ngayon, kapag ka kinwestiyon ka dyan, kaya mo kaya ipaliwanag yan? Baka matulad ka kay Ginoong Epifanio Labrador o yung kapwa niya congressman, ang tanungin niya tungkol doon sa ganung sistema. Walang may paliwanag. Yun ha, congressman na rin yun, kapwa niya yun. May utak at may ano yun. Pero nung questionin niya, walang may paliwanag. Yan, ikaw naman ang nag-uumpisa ng ganyan mga sistema, sinisigundahan lang namin at sinasagot lang namin
yung mga tirada mo. Ito ang tanong ko, Aling Marie. Bakit galit na galit ka at atat-natat ka sa Iglesia ni Cristo? Hindi ka naman ginagalaw, hindi ka naman inaano. Di ba? Hindi ka nga sinisiraan eh. O yung mga ito, yung mga binibitawan ko salita sa pagbablog kong ito, hindi ito paninira. Galing sa iyo mismo yun. Binabalik ko lang. Kaya nga ang tanong eh, anong klaseng panlilinlang at panloloko yung binabatikot mo kay kapatid na Marcoleta? Di ba? Siyempre kami mga kapatid sa iglesia, pagka meron kaming kapatid na sinisiraan, lalo't alam naman namin na hindi totoo, mismo kami nagdaramdam doon. Kaya nga sabi nga, yung sakit daw ng kalingkingan, dama ng buong katawan, lalo pat pag ang tagapamahalang pagkalahatan na namin ang binibira mo. Oh. Sasabihin mo, trilyon-trilyon ang perang natatanggap ng tagapamahala. Pareho lang kayo ni Epifanio na pagdating daw ng eleksyon kagaya to, kikita na naman daw ang kapatid na Eduardo Manalo dahil sa mga politika. Simula pa ang Iglesia ni Cristo pagdating ng halalan, hindi tumatanggap ng pera yan sa politika. Kasi kami bumuboto hindi sa aming pansariling kapakanan. Dahil ang nakalagay sa Biblia, uulitin ko na, nabanggit ko na to sa una kong video, ang sabi doon, magkaisa kayo ng isang pag-iisip at isang paghatol. Yung pagboto, Aling Marie, paghatol yan doon sa mga taong iluluklok sa pwesto na dapat niyang pwestuhan. Doon kami nagkakaisa. Kaya nga, ang Iglesia ni Cristo sa lahat ng bagay, kung anong mapagkasunduan at mapagkaisahan, nagkakaisa kami tulad ng ginanap na National Peace Rally. So, kitang-kita ng lahat kung paano kami nagkaisa sa larangan ng rally na yan na ginanap, dinaos. At hindi lang kami, marami rin tayong mga kababayan na nakiisa dahil ipinang-anyaya rin yan. Ikaw lang yata hindi nakipagkaisa dyan, tsaka si Ginoong Epifanio Oh. At saka yung pagkakabahabahagi, Aling Marie, tandaan mo yan, nakalagay sa Biblia yan. Hindi yan sa Diyos. Ang sabi sa Biblia, yan isa naman sa Diablo. At ang gusto talaga ng Diablo, huwag magkaisa ang sino man. Hindi lang sa Iglesia ni Cristo. O yan ang layunin ng Diablo. Huwag magkaisa. Kaya nga may pagkakabahabahagi. Yan ang gusto ng Diablo O. Ito, papaunawa ko sa iyo, Aling Marie. Hindi mo napapansin at hindi mo nararamdaman. Nakakasangkapan ka ng Diablo. Bakit? Nakikita ng Diablo yung kahinaan mo Sabi nga sa Biblia huwag kang papasilip ng butas. Papasok yan. Nasilipan ka ng butas ng Diablo. Pumasok siya sa'yo. Ganon, Aling Marie. Ang Iglesia ni Cristo, Aling Marie, tandaan mo, lahat kami disiplinado at number 1 kaming tagatupad at tagasunod sa kung ano ang batas na ipinatutupad. Kung meron mang mga kapatid kami sa iglesia na nakalalabag sa batas, individual yon. At yon, hindi kinukonsinti ng iglesia. Itinitiwalag yon. Dahil sabi nga sa Biblia, alisin nyo ang masama nyong kasamahan. Di ba? Ganyan sa amin, Aling Marie, sa iglesia. Nagkakaisa kami
sa diwa, sa isip, at sa isang paghatol. Hindi dahil sa pera na kagaya ng binabanggit nyo. At tandaan mo, Aling Marie, nabanggit na ng iba naming kapatid dito na vlogger. Sa isang pagsamba lang, kung 3 milyon ang iglesia, sa isang pagsamba, pag-abuloy na lang ng tig-50 piso, 3 milyon din yun. Sa isang pagsamba pa lang yun. O tapos, sasabihin nyo na sa politika nang gagaling yung pera. Yung mga pinagpapatayo ng kapilya galing sa politiko, sa gobyerno. Minsan ko si Aling Marie, ang gobyerno hindi tumulong sa pagpapatayo namin ng kapilya at hindi papayagan ng aming tagapamahala na makisangkot ang ating pamahalaan sa pagtatayo ng aming kapilya. Galing yan sa pawis at pagod naming mga kaanib. Kaya saan man kami pumaroon, pag may kapilya ng Iglesia ni Cristo, masasabi namin, amin yan. May bahagi kami dyan. Ganyan kami, Aling Marie. Saan bang lugar may kapilya ng iglesia, harap-harapan, masasabi namin, kapilya namin yan, may bahagi kami dyan. At yan, sino man ang nakadestino dyan, hindi ko kontrahin yung sasabihin namin na aming kapilya yan. May bahagi kami dyan. Diyan niya kinukuha sa mga abuluyan ng pagsamba, mga tanging handugan. Kompleto kami, Aling Marie. Na yan nga, binabatikos ng iba sa amin. Pag hindi raw kami nakasamba, may utang. Pag dinalaw kami ng mga kapatid, ang tingin agad ng ibang tao, ayan o, hindi nakasamba yan kaya dinadalaw. Siguro, hindi nakapagbigay yan sinisingil. Ayun, bukang bibig na ng iba yun. Pero hindi nila alam, kaya kami dinadalaw pag hindi nakasamba, inaalam ng may tungkulin kung ano ang problema. Dahil hindi pinapayagan sa amin sa iglesia ng isang kapatid na hindi sumasamba dahil sa problema ay pababayaan na. Tatanungin ng kapatid namin may tungkulin, kapatid, ba't di ka nakasamba? Kasi po, ganito kapatid, ganyan, ganon. Papayuhan. No. Kung financial ang problema, kaya hindi nakasamba, bibigyan ng kaukulang lunas. Ganyan, kaya hindi sumamba, dinalaw ng kapatid, may utang. Natatawa na lang kami sa mga nagsasalita ng ganun Marami pumupula sa amin na ganun. Pero siyempre, hindi na namin pinapansin yun dahil nga, wala namang katotohanan yun Tsaka, naging ano na yun parang kumbaga, naging tampulan na lang Kaya nakikiraido na lang din kami sa ganun. Pero pinapaliwanag lang namin na kaya kami dinadalaw, hindi sa ganon. Yan nga, hindi kayang gayahin ng ibang sekta. Sa ibang sekta, sumamba ka't hindi. Walang problema, di ba? Walang dadalaw sa'yo. Kahit hindi ka na nga sumasamba Sa amin sa iglesia, 1, 2 pagsamba, hindi ka nakasamba. Meron kasi kaming weekly na pagdadalaw. Yung mga may tungkulin sa amin, yung tinatawag sa amin na meron kaming committee prayer. Ipinapanalangin ng mga kapatid na may problema. Hinihingi ng awa sa Ama na malutas yung problema, kung ano man yung problema bumabangon sa sambahayan. Ganyan kami, mga Iglesia ni Cristo, Aling Marie. Yan ang hindi kayang gayahin ng ibang sekta. Pero sa amin, yung nga sabi mag-ibigan kayo magkakapatid. At sabi nga, mangagbatihan kayo.
Binabati kayo ng lahat ng Iglesia ni Cristo. Yan ang hindi naunawaan, Aling Marie, ng nakakarami. Patatirada lang sila ng tira sa iglesia, lalo si Ginoong Epifanio Labrador. Kasi kami sa iglesia, pag alam naming makakalabag, bumabalikwas kami agad. Normal lang naman sa atin yung magkakasala tayo kasi tao tayo, sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo hindi kayo makaiiwas na makagawa ng kasalanan dahil kayo nasa sanlibutan pa. Pero ano sabi niya? Huwag niyong ibuhay. Di ba? Yung kasalanan, kailangan maging bisita lang yan sa'yo. Yung paggawa mo ng kasalanan, maging bisita lang. Huwag mong ibubuhay. Ibig sabihin, huwag mong panatilihin. Dahil walang taong hindi nagkakasala. Kaya nga nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo merong pinaparatangan ng may kasalanan Ang sabi niya, kung sino ang hindi nagkasala sa inyo, siya ang unang bumato sa taong yan. Kasi nung araw, ang parusa, pag nagkasala ka, papatayin ka sa pamamagitan ng bato. Sa liwasang bayan, lahat ng tao, pag iniharap ka, papatayin ka sa bato. Taong bayan ang humuhusga sa'yo noong mga unang panahon. Ngayon, may batas na tayo na dapat umusig. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo kung sino ang hindi nagkasala sa inyo, siya ang unang bumato. Ay alam ng mga taga roon lahat sila nagkakasala rin. Totoo niya, walang taong hindi nagkakasala. Isa lang ang taong hindi nagkasala, ang ating Panginoong Jesucristo. Pero lahat, sabi nga niya kung paano pumasok sa isang tao ang kasalanan at ang lahat ay nagkasala. Kanino ba nagmula ang kasalanan? Di ba doon sa unang tao, kay Eva at kay Adan? Yung nga sabi, kung paano pumasok sa isang tao ang kasalanan at ang kasunod niya, sabi, kamatayan. Nakapag-deliver ka na? Yun, Aling Marie, na pagkukwentuhan lang naman natin yung ganyang sistema dahil kasi una ako, kapwa tayo matanda, nire-respeto kita dahil kasi matanda ka na rin halos siguro, matanda lang siguro ako sa iyo ng konti. Dahil kami mga Iglesia ni Cristo, marunong kami rumespeto lalo sa mga matatanda. Kaya hindi ko mo tinatalakay natin itong paksang ito, binabastos kita. Hindi. May respeto ako sa iyo kahit na ganun pa man ang ginagawa mo. Kaya ang advice ko lang, tigilan mo na yun, Aling Marie, kung wala ka rin ng sapat na batayan. Huwag kang papasok agad sa mga haka-haka ng kung sino. Unang-una, bago mo gawin yon, na magparatang ka, mangalap ka muna ng ebidensya. Na para kung dumating yung time na irereklamo ka at ididimanda ka, meron kang panghahawakan. Diba? Mga kapatid na bumabati ko sa mga pagbablog mo, hindi mo pwedeng idimanda. Bakit? Yung mismong vlog mo, yun ang ebidensya Napapanood namin At may mga kopya kami sa mga vlog mo. Sinisave namin yan. At hindi na mabubura yan, nasa YouTube, i-research lang pag ni-research yung title ng pagbablog mo, lalabas at lalabas yan sa YouTube. Hindi mo maililihim yan. Maliban na, burahin mo. Kaya, Aling Marie, muli, nakikiusap kami sa iyo, tigilan mo na. Tigilan mo na yung pambabati ko sa amin sa iglesia kasi hindi ka naman namin inaano Para wag nang humantong doon sa pangyayari na matulad ka kay Ginoong Epifanio Labrador.
Ayan mga kapatid, mga idol. Natalakay lang naman natin yung mga pangyayari dahil kasi nga napapanahon eh. O napapanahon. Pero noong mga nakaraan, tumalakay tayo ng ibang paksa. Base din doon sa napanood dating kapwa natin vlogger na totoo naman yun eh, yung nangyari doon sa Surigao, yung si Dato Adlaw. O, naresto ng mga polis. At yung mga barracks nila, yung mga ano nila, iba dinimolish, giniba. Nakalabag yun sa ating pamahalaan. At marami pa. Yun ang mga tunay na kulto na kagaya ng sinasabi ni Epifanio Labrador, ang Iglesia raw ni Cristo, kulto. Isa ka rin siya nagsabi, Aling Marie, na Iglesia, kulto. Oo. Pero, baka hindi nyo mapatunayan yung sinasabi nyo, kulto. Samantalang yun, yung inaresto ng mga polis, si Dato Adlaw, wala nagpaparatang na kulto, pero napatunayan, kulto. Di ba? Wala nga nagpaparatang doon, wala doon, na kulto sila. Pero napatunayan, nung arestuhin na sila. Hindi pala sila miyembro nung, kasi sa Mindanao, merong mga samahan ng mga katutubo. Meron silang samahan ganun, pinahihintulot ng ating batas yun. Kagaya nung isang nagpaliwanag, hari siya sa Iligan, ilang barangay yung nasasakupan niya, pero hindi siya lumilihis sa batas na ipinatutupad ng ating pamahalaan. Kumbaga, kung ano yung batas na ipinatutupad natin, yun ang pinapa-implement niya sa kanyang mga nasasakupan. Kaya hindi yung kulto. Eto si Dato Adlaw, nagtatag ng sarili niyang grupo, hindi naman pala siya nakarehistro doon sa samahan na yun. Hindi siya nakarehistro doon. Kaya, yun, labag sa ano yung ginagawa niya, inaresto siya. Kasi siyempre, pag labag na sa batas yung ginagawa mo, lalo't may tinatag kang grupo, arestuhin ka talaga. Kagaya no, pinapadlock nila yung establishmento dahil hindi raw sumusunod sa kanilang patakaran. May nilatag sila mga patakaran na dapat sundin eh. At humihingi sila ng parang butaw yata yun. Ay sabi nga nung Dato Adlaw, hindi raw nagko-comply sa kanilang batas. Pinasara, pinadlock. May mga nagreklamo. Bili mo, nag-checkpoint yung mga PNP. Kasi meron pa silang ibang lugar na pupuntahan na isasara nila, ipapadlock nila. Naharang sila ng checkpoint. Mabuti, nakinig siya rin sa hepe. Tinawagan ng mga naka-checkpoint na polis yung hepe nila. At yun, nang nakipag-usap sa kanya, sinabihan siya, huwag mong ituloy mo na yan. Kailangan, revisahin natin yan. Alamin natin yung sistema ng batas nyo, Kasi inalam nga kung naka-miyembro sila doon sa yung hari, Pero sila sinusunod eh. Na hindi pala sila miyembro nun. Kumbaga, kolorum sila. Ganon. Yan, napagkukwentuhan lang naman natin kasi napapanood din natin sa kapwa natin taga-social media. Di ba? Yan, kaya Aling Marie uling pakiusap. Tigilan mo na. Mag-vlog ka na ng iba. Oo, yung maganda na may pakinabang talaga, hindi lang ordinaryong mamamayan, kundi lahat. At yun totoo. Para naman mapaiba na ang image mo. Huwag kang manatili dyan kasi nasa ilalim ka ng diablo pag nanatili ka dyan. Bakit? Nandun ka sa landas na tila matuwid eh. Tila matuwid lang yun. Di ba? Tama? Okay na mga idol. Salamat ng marami. Sa maikling sandali nitong ating programa, sinamahan nyo ako. At kung may mga comment kayo dyan,
Lagyan nyo lang sa comment section kung may mga katanungan kayo. At abangan nyo, may mga sa susunod natin programa. May mga tatalakayin pa tayo. Pero ito pong muli, inyong lingkod, si Boyet. Ay pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!